Hindi alam di umano ni Bel Mariano at Donnie Pangilinan kung ano ang aasahan ng ilan sila bilang magka-love team. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ngunit sa kanilang pagtatrabaho at pag-unlad ng magkasama, natagpuan nila ang kanilang sarili sa paghanga sa paglaki ng isa't isa. Hindi lamang bilang mga aktor kundi pati na rin bilang mga individual. Noong una akong magtrabaho sa kanya, hindi ko alam kung ano ang aasahan. Pagunita ni Pangilinan sa isang eksklusibong roundtable para sa Can't Buy Me Love na nakatakdang maging unang teleserye ng Don Bell. Habang binabanggit kung gaano sila nag-i-evolve pagkatapos magtrabaho ng magkatabi sa iba't ibang mga proyekto. Ibinahagi ni Pangilinan na hinahangaan niya ang determinasyon ni Mariano na magpakabuti araw-araw kahit na siya ay may napatunayan na bilang isang artista. Sobrang nag-grow si Belle in terms of her artistry, how she play well with her emotions and the different takes she does. The way she approaches life, work and being professional is very different from the day I met her in his Into Her. He said, ang dami niyang kayang gawin kahit na marami na siyang napatunayan. It's nice that you know in every project, iba pa rin ang side ng sarili niyang ipapakita. Ipinahayag naman ni Mariano ang kanyang pagmamalaki na makita kung gaano lumago sa kanyang craft ang kanyang on-screen partner mula noong unang araw nilang magkatrabaho. Nakita ko talaga siyang lumaki sa kanyang craft. Sobrang nag-improve na siya, sabi ko sa sarili ko while watching him. A film in a scene and Can't Buy Me Love. Grabe, wow. I'm so proud of this guy, she said. Talagang mapapaklap ka sa binigay niya. You really can't help but clap while watching him. Sinong mag-aakala na gagawin mo ang papel na ito? Makikita mo kung paano talaga siya umunlad sa kanyang craft. And I am so proud of him, she further added. Also, nang tanongin tungkol sa kung ano ang magiging reaksyon ng kanilang mga nakakabata sa kanilang tagumpay ngayon, si Pangilinan ay agad nagkaroon ng kawalang paniniwala na parang nakikita niya ang kanyang sarili mula sa nakaraan. Ginagawa mo dyan, Donnie. Paano nangyari yun? Anong ginawa mo sa buhay mo? How did you overcome that? He said while laughing. Sa tingin ko ang aking nakababatang sarili ay hindi makapaniwala. At the same time ako ang sarili ko ay nais maging inspirasyon sa aking mas bata. Iyon ang layunin. Gusto ba ng batang Donnie ang kasalukuyang Donnie ngayon? Patuloy niya. Si Mariano na dating child actress ay umami na kanyang nakababatang sarili ay marahil ay iiyak. I feel like she would be. Oh my gosh, I want that. Then my older self would be her na siya na ang bahala. You will get there. She'd be so happy. Mga pusong nagpapasalamat ang mga on-screen partner na nasasabik sa mga tagahanga na makakita ng iba't ibang bersyon ng Don Bell. Sa kanilang paparating na serye ay nagpahayag ang kanilang pasasalamat sa mga dedikadidong tagahanga at sinabing naubusan sila ng mga salita upang ipakita kung gaano sila pinagpala para sa kanilang suporta. Kung wala sila, wala rin kami rito. Ang mga taong ito ay isang malaking kadahilanan kung bakit namin ginawa ang ginagawa namin. I don't think we wouldn't be motivated and inspired us much kung hindi dahil sa kanilang suporta at pagpapahalaga, ani pa ni Pangilinan. Ang aktor noon ay tila namangha sa kung paano ang kanilang mga tagahanga ay nakabuo ng isang komunidad na nananatili sa tabi ng isa't isa. Napakaganda nilang magsama-sama at bumuo ng isang komunidad ng mga tao na talagang magkasama sa magagandang araw at masasamang araw at nandyan sila para sa isa't isa. Patuloy niya pa. Samantala, nagpahayag ng paniniwala si Mariano na ang kanilang mga tagahanga ay higit pa sa isang komunidad at sa halip naging isang pamilya. Ang suporta nila ang nagbibigay sa amin ng drive at motivation na gumawa ng mas mahusay na kung ano ang ginagawa namin. Sa tuwing makakakita kami ng mga komento tulad ng oh my gosh, nasasabi kaming makita kayo Caroline at Bingo. Hindi mo makikita sina Donnie at Belle. You're going to see Bingo and Caroline, she further added. Don Bell sa kanilang mga karakter. Bukod sa karaniwang paliwanag ng kanilang mga karakter, ipinakita ni Pangilinan ang kanyang hindi maikakailang talino sa pamamagitan ng pag-flip sa tanong ng Inquirer.net. Ang nang tanungin sila kung paano ipapakita ng Can't Buy Me Love ang ibang side ng kanilang love team.
I think the question should be, how will not show a different side of us because our character is so different from our previous work, he said with a smile on his face. I think it's exciting and challenging for us to go through characters of Bingo and Caroline. Talagang nagbubukas ito ng bagong portal kung paano kami nakikipag-ugnayan sa isa't isa at kung paano kami makikipag-ugnayan ang mga karakter sa isa't isa. Sinabi rin ni Pangilinan na gusto niyang maalala ang Can't Buy Me Love bilang isang paglalakbay patungo sa something more habang umaasa na magbubukas ito ng mga bagong pinto sa hinaharap. I know it's cliche, but I want it to be remembered as something different for the audience. Nais naming bigyan sila ng isang karanasan na namin masisiyahan ng magkasama at sana ito ay maaalala bilang isa sa mga pinakamahusay na palabas na lalabas sa pakikipagtulungang ito sa pagitan ng ABS-CBN at isang streaming platform. Sa kanyang bahagi, ang likas na empatiya ni Mariano ay sumikat nang pareho silang tanongin tungkol sa payo na gusto nilang ibigay kina Bingo at Caroline. Hala, bakit nga ako nalulungkot bigla? She began before pondering over her response. Huwag mong suluhin lahat ng bigat ng buhay mo. Hindi mabibilan ng pera ang pagmamahal at kaligayahan. Mabibili nito ang kaligayahan ngunit hindi lahat. I want our show to make an impact on the audience that you really find true love and happiness within yourself and the people you surround yourself with, she continued. Pangilinan, who admitted that he had the same advice as Mariano, instead opted to say to his character, mag-iwan ka rin sa sarili mo. Isinalaysay ng makers Alviar Helms series ang kwento ng masipag na nagbebenta ng binondo na Bingo na nag-cross ang landas ni na Caroline, isang mistulang outcast mula sa kanyang mayamang pamilyang Filipino-Chinese. At sa kabilang balita naman, sagot ni Diwata sa vlog ni Ogie, kung hindi gusto huwag nang bumalik. Hindi pala pasok sa panlasa, edi huwag nang bumalik, huwag nang umulit. Yan ang naging reaksyon ng viral street food vendor na si Diwata matapos tanungin ng vlogger na si Salomo21 kaugnay sa recent YouTube vlog ni Ogie Diaz. Naging topic kasi ng Showbiz Insider ang kanyang parisan na kung saan ang chika niya ay may kaibigan siyang nagpunta sa tindahan ni Diwata upang tikman ang kanyang mga tinda. Ngunit tila hindi raw ito nagustuhan ang pagkain. Ang sabi ng friend ko, parang hindi daw kasundo ang kanyang panglasa. Kwento pa ni Ogie sa Showbiz Update vlog. Say pa niya, ako kasi hindi ko pa natitikman. Pero siguro maganda din na sinabi natin ito para at least aware si Diwata na pasarapin pa lalo ang kanyang pares. Lalo na't bonggang-bongga na siya. Ang daming vloggers ang nandoon at halos araw-araw yata talagang kinokontent siya. Mensahe pa ng talent manager vlogger. Sana hindi ito hype lang at magtuloy-tuloy ang negosyo. At the end of the day, masarap pa rin makakita ng mga kapatid natin na LGBTQ na nagiging matagumpay at hindi nagbibisyo. Back to Diwata. Ito ang kanyang naging sagot patungkol sa issue. Wala akong pakialam sa kanya. Tulad ng sinabi ko, kung hindi nyo gusto ang pagkain ko, mag-scroll pumunta sa ibang nagtitinda. Marami naman kami dito na nagtitinda, diba? Patuloy niya pa. Yung sinasabi nilang hindi pasok sa panlasa, edi maghanap ka ng pasok sa panlasa. Hindi masarap, doon ka kumain sa masarap. Huwag nyo nang pahabain, ganun lang kasimple, napaka-basic. Kasi hindi ko naman siya pinipilit sa inyo kung ayaw nyo. Nagtitinda lang naman ako doon para lang sa may gusto. Dagdag niya pa. Ang tanong pa niya, ano ang motibo? Bakit mag-hysterical pa sa social media pa, diba? Hindi pala pasok sa panlasa mo. Edi huwag ka nang bumalik, huwag ka nang umulit. Bandang huli, sinabi ni Diwata na patas siyang lumaban na kung saan ay hindi siya naninira ng ibang tao para lang sumikat o magkaroon ng maraming customers.